or hindi po nasa tamang standards, no? Nung nakaraang hearing ng DPWH, Yusek Bisnar was there, lumabas na 22 classrooms lang yung nagawa ng DPWH buong 2025 or up to October 2025. So nagtataka ako, bakit yung infrastruktura parang hindi siya tumutugma, no? Yung kailangan ng tao, hindi tumutugma. At yung isang pag-iisip ko dito, baka dahil hindi talaga galing sa pangailangan yung ibang mga proyekto, galing sa anong porsyento ang pinaka madaling paghati-hatian, no? So, sa tingin niyo po, anong porsyento yung talagang infrastruktura na kailangan ng tao, dahil ng classroom, ospital, yung tamang farm-to-market road, yung tamang flood control, at anong porsyento yung talagang nilagay lang para pagkakitaan, no? Can you still distinguish that, Yusek Bernardo? Opinion lang naman. Mr. Chair, medyo mahirap po sagutin yung tanong ninyo. I'm sorry po. But, however, sometimes, those who are proposing projects are dependent on the district engineers and regional directors. Kasi po, pagka po pinalalagay nila yung mga titulo ng proyekto, pag hindi naman po tingin ng DPWH, hindi naman talaga po pwedeng ilagay, hindi po nagiging priority. But definitely, it boils down to those nasa appropriations po nangyayari. So, yun nga po yung pinopropose. So, let's talk about priority, no? Kasi ito po yung haka-haka, no, ng mga tao. Sabi mo nila, yung classroom kasi, maliit yung kita dyan. Kaya hindi siya prioritized. Itong mga iba, nasa 25 to 40% ang pwedeng kitain, yan yung napaprioritize. Kasi nagtataka po ako, in the last so many years, napakakunti ng mga classroom na nagawa po natin, no? Talagang malayo siya sa hinahabol natin. So, naging ganoon po ba yung pag-determine ng kung ano yung ginagawang proyekto? Nakadepende kung ano yung makikita at ano yung walang kita? O nakadepende po yan sa ano yung nasa NEP o nasa GAA o kung ano man? Kasi marami rin pong nasa GAA, hindi rin naman po napapatupad, di ba? Yusek? With regards po dun sa particularly DepEd projects, I think there is already an allocation for DepEd for the construction of classrooms in the NEP. So sila po yung nagsasabi noon, siguro po ang Appropriations Committee, ang nag-aalat po ng certain amounts for the construction of classrooms. Pero hindi siya nabubuo eh. Nandun yung pondo, and every time we look at the accomplishment report, hindi talaga nabubuo. Unti lang yung nabubuo. In fact, for 2025, 22 lang out of 1,700 yung nabuo. No? So nagtataka ako, bakit yung ibang proyekto mabagal at yung ibang mga proyekto hindi pa nga completed, nakatatak completed na siya? Yusek, ano lang naman po to? Opinion niyo po ito bilang isang nagtrabaho po sa DPWH. Mr. Chair, yung po bang sinasabi niyo ay yung complete classrooms or hindi po nakukompleto yung proyekto or kabuuan po ng pondo? For 2025, as of October 2025, 22 pa lang yung completed na classroom, no? Out of 1,700. And in previous years, marami ring anecdotes o maraming submission po sa amin ng mga LGU na mga classroom na hindi natatapos or hindi naman siya ghost pero hindi nabubuo, no? At yung sabi-sabi po on the ground is because hindi ito naging priority ng DPWH kasi maliit yung kita dito. So, would you say totoo po yun o mali po yun? Ay, your opinion lang po. Sa akin pong opinion, hindi po ganun yan, Mr. Chair. At doon po sa numero na binabanggit ninyo, hanggang sa ngayon po, kahit po wala na ako sa DPWH, hindi po ako naniniwala na ganun lamang karami ang eskwelahang natatapos. Yun po yun. Nandun po kami sa hearing. Si Secretary Dizon mismo yung nagsabi niyan. This is my opinion, Mr. Chair. However, we have here Director Danny Villa, who is in charge of Cebu. Baka po dyan lamang makita natin may mga eskwelahan pong natapos sila dahil po doon. At saka yung eskwelahan po kasi medyo matagal gawin other than alam niyo naman po, buildings po eh. At the same time po, yung pong ganyan, DepEd po, usually, nahuhuli po sa amin ang download ng pondo. Because we need to coordinate really with mga, mga tao nila. Sometimes, validation po ng both, doon po nagtatagal. And remember, meron pong minsan, June na po nababangsak sa amin ng pondo. So yan po yung yan yung rason kung bakit mabagal yung paggawa, no? Yusek Bisnar was there in the hearing. Yusek, so October yon, no? Ito, ano na ba ngayon? November na. May update po ba tayo kung ilan na yung classrooms na nagawa? Hindi na po siguro 22. Siguro naman po dumagdag na.
I-check ko po, Your Honor, yung exact figure and we'll make a report, Your Honor. So yung pagpaprioritize Yusek Bernardo, former Yusek Bernardo ng mga proyekto, kasi, di ba, sa isang lugar, how is the prioritization made? No? Meron namang, alam ko maraming mga proyekto lalabas yan sa GAA. So all of those will be funded. Pero pagdating po sa inyo, ano yung inuuna? Is it based on the RDC? Is it based on pinipressure kayo ng mga kongresista at senador? Ano yung rason kung bakit yung isang proyekto mas mabilis magawa kaysa sa ibang proyekto? I think yung proyekto po sa amin, nung ako po ay undersecretary, hindi po dumidepende sa gusto naming matapos ito kaagad or meron kaming, ang amin po kasi, we rely on the duration of the projects itself, kung gaano po kabilis talagang gawin. Hindi po namin, ayaw po namin na ang project ay mabagal. In fact, nire-reward pa nga po namin yung mabibilis magpagawa ng mga district or regions. So, natatapat po siguro na yung mga proyektong iyon ay mahirap gawin, may complexity po ng paggawa, kamukha po ng eskwelahan minsan, yung sinasabi ko sa inyo, buildings. Whereas yung pong roads, mas madali pong gawin kaysa sa mga buildings. Yun po yung nakikita namin. And as far as we know po, dun sa pondo po ng bawat distrito, we allow yung 30% po to be identified as local projects. While 70% of which, yung allocable po tinatawag, we identify projects by proposing yung pong O1 and O2. Which is national roads and bridges, and then O2 po flood control. Yun po yung aming prioritization ng projects. Okay. Ito po yung sinasabi ko na allocable. Okay, thank you, Engineer. Dun sa 30% local, dun yung RDC? No, Mr. Chair, ang akin pong pagkakakuan is that the RDC, upon the identification of the RDC, with the projects being proposed by the district and the region, wish list po lahat ito eh. Yes. Wish list. And those wish lists are being forwarded to the department through Yusek Cabral, who later on identifies what are those projects that are really to be funded. Yun po yung ganun. So, in-identify what are to be funded, and then babalikin sa inyo, ano yung naaprubahan. Pagbalik po sa inyo, kasama na yung mga proyekto ng mga legislador at yung proyekto in-approve ng DPWH na we assume galing sa RDC. Meron po ganun. Meron po namang, I think, meron din pong hindi nagagaling sa RDC. Hindi po ko po alam. But I may have to, I may have to correct my po. Opo, it's Pwede okay. po tingnan yun. Nakikita naman po yung submission ng RDC within the wish list and those projects which were funded without the RDC approval. Masasabi niyo ba yung porsyento po niyan? Ano yung galing sa RDC? Ano po yung galing sa other proponents? Kasi lumalabas po ngayon, hindi lang naman listador yung pwedeng proponent, no? So, RDC, other proponents, would you say 50-50 yan? 70-30? Malaki po yung siguro yung sa RDC, although Mr. Chair, while those projects being funded are not RDC endorsed, later on, nagkakaroon po ng confirmation din ng RDC. Because those projects which were identified within the wish list are already okay na po yung dokumento, while those po na hindi na-identify na wala sa RDC are being taken back to the local government sometimes at saka po pinapatakbo din po sa RDC to get their approval. Okay, so ang isang solusyon po kasi dito ay dapat lahat ng proyekto sa ating GAA ay dumaan sa RDC. Kung ikaw ay kongresista at senador, dumaan ka pa rin sa RDC. No, yun yung isang suggestion po sa amin. Would you think that would solve some of our problems pagdating sa mismatched infrastructure or maling infrastructure na ginagawa sa ating bansa? I'll also ask you, Sec. Bistar. Go ahead, Engineer Bernardo. I think it will greatly help po. However, meron pong minsan problema po ng national elected officials and local elected officials, yung pong ganyan. Maaari pong mag-ipitan sila. Pagka po may proyekto na hindi po na-approve ng RDC at nilagay po dito, maaaring harangin po ng mga local chief executive. That's So the yun po problem. yung pwedeng problema. Yun yung problema. Yusek Bisnar, what do you think of that suggestion na kahit kami dadaan sa RDC? Kumbaga, maaga pa lang, kung may mga nagpaparefer sa amin ng mga proyekto, papadaan rin namin yan dapat sa RDC. At yung RDC may approval at yun yung lalabas sa GAA. Ano pong tingin po na? I personally agree with that, Your Honor. Engineer Alcantara, baka lang maka-add ka dito sa discussion. Anong porsyento ng proyekto po ninyo dumaan sa RDC? Anong porsyento po yung diniretso ng mga proponent? Your Masasabi Honor, niyo po ba?
Hindi po ma-determine, sir, kasi po yung wishlist, tulad po sa akin, pag nag-submit kami, normally, base doon sa needs ng tatlong congressional district. Normally po, ang dami po rin kasi wishlist nga po eh. So, mga 15 billion. Tapos, sasabit po namin yon. Pero central office na po ang mag-determine po nun kung alin po doon sa wishlist namin. Yung, kunyari, nag-submit kayo ng 15, yung ibabalik ng central office, magkano na lang? Normally Yung po, base doon sa kanilang matrix of allocable, tulad po sa amin, ang pagkakatanda ko lang po, siguro po yung tatlo po, isang I think 1.2, isang 1.9, siguro mga 4 billion out of the 15. So malayo, no? Napakalayo po. Yung sa 4 na yon, kasama na doon yung may proponent na legislador. O wala pa doon? Wala pa po, Your Honor. Yung may proponent, in your experience lang po Opo. 4 plus anong numero yan? Yung i-diretso ng mga legislador po sa inyo o iba mang proponent po sa inyo? Aabot ng ilan? Hindi naman po fixed. Minsan po, may 500, minsan may 250. Ganun lang po. Million. Opo, hindi po, sir, ma-determine. Depende po kasi sa may kausap po doon kay Kong Saldi. Hindi ko naman po alam kung Sa isang taon, 4 billion, ito lang, example lang naman to, no? Para lang meron kaming ideya. 4 billion yung ibabalik ng Central, galing yun sa wishlist ninyo na dumaan sa RDC. Tama, no? Yes po. And then may dagdag yan, you're saying hindi naman umabot ng 1 billion. O lang pa siya sa 4 billion. Lakbas po. Kasi po, normally, yung NEP po namin, minsan po maabot ng 10, doon po sa kabuuan. So, yung galing sa proponent, quote-unquote, More or less mga ganun po. more than the galing sa RDC na mula sa Central na ina-approve. Yun lang po yung sir, 4 lang po yung binabanggit ko na ina-approve na sila. Example lang to. Yes po. And would you say, in your years of experience, ganoon yun, mas malaki yung ginagawa nyo na galing sa proponent at allocable kaysa sa galing sa Central at RDC? Hindi sir, actually, yung naging DA po ako noong 2019, hindi po ganun kalaki ang funding po namin. Kumbaga nag-shift yung porsyento Start lang po ng 2023, 24. na lumaki, na mas malaki yung galing sa mga proponent kaysa sa RDC. Yes, Your Honor. Okay, so that's clear, Mr. Chairman, no? So, ang nangyari, sometime in the past 2 or 3 years, dumami yung mula mismo sa mga legislador or sekretary or kung ano man, kung sino mang proponent, dumami kaysa dun sa dumadaan sa yung sinasabi nating tamang proseso na Regional Development Council. Tama po. Yes, Your Honor. Okay, and the shift happened what year? I think 2023 lang po nag-start na... Na nagbago ito? Yes po. Okay, thank you, Engineer Alcantara. Let me ask Yusek Bisnar. Oh, hi, Yusek. I'll also be asking Attorney Fadulyon, no? Baka, yes. So, Yusek Bisnar first. So, ito pong last time tayo nagkita, nangako po si Secretary Dizon ng Transparency Portal. Is this already operational? It will be launched very soon, Your Honor. Ano yung very soon, Yusek? Within the year? Within the month? Definitely within a month's time. Okay. At yung lalamanin po niyan, yung mga kontrata ng gobyerno. Tama po, no? From all the districts. Yes, yes, Your Honor. Okay. Kasi mahalaga yung move na yan sa taong bayan. Makita natin na may pagbabago sa sistema. So, before the end of the year, ang pangako po ninyo noon, nung hearing, at inuulit po ninyo, ay maglo-launch kayo ng transparency portal na kung saan makikita lahat ng mga kontrata ng lahat ng mga distrito ng DPWH. That's correct, Your Honor. Okay, and that will be a big step. Huwag sana pong ma-delay, no, yung pag-launch po niyan. Attorney Fadulyon, kayo po ang representative ni Acting Secretary Vida. Am I right, no? That is correct, Okay. Mr. Chair. Can you give us an update? If I'm not mistaken, yung presidente po, the president said, was it yesterday? May press ko nata siya. Sabi niya na many of these cases will be filed within the month. Is that a correct assessment? Baka po you can give the public an update, no? Marami po nagsasabi over 100 days na, marami ng bagyong dumaan, marami na pong nangyari pero parang hindi pa gumagalaw ang mga kasong ito. Can you give us an update with regard to the cases and an update kung magkano na po ba
ang na-recover natin na perang nanakaw sa bayan? Sige po. Mr. Chair, as we can give an update as far as the cases which are being investigated,